Aubrey's POV. Kinaumagahan. Madilim pa lang nang magising na ako sa hindi ko alam na dahilan o baka dahil sa excitement na naramdaman ko dahil ngayong araw kami aalis ni Sydney patungo ng Quezon Province para magbakasyon doon ng 2 araw na inihanda sa amin ng pamilya niya. Ayon sa mga ito raw ang honeymoon namin dahil hindi namin niya nagawa na ikasal kami ni Sydney. Ang bilis ng oras at hindi ko na malayang ilang buwan na pala kaming kasal ni Sydney at hindi ko inaasahang dadating kami sa ganitong punto ng pagsasama namin. Malayo ito sa inaasahan kong mangyayari. Nakangiti akong uminat dahil sa kakaibang sayang nararamdaman ko. Madilim pa sa labas pero gising na ang sistema ko. Saglit akong umupo sa kama habang nakatingin lang sa bintana. Biglang bumalik sa akin ang nangyari ng isang araw sa restaurant ni Sydney. Matapos ang pangyayaring yun, halos hindi na ako makatingin sa kanya. Naiilang ako kapag kasama ko siya. Tinatanong ko rin ang sarili ko kung bakit pumayag ulit akong halikan niya at bakit ganun na lang ang ipinapakita at pinaparamdam sa akin ni Sydney. Dapat ba akong umasa na baka may nararamdaman na sa akin si Sydney? Hindi ko maiwasang hindi isipin yon dahil sa biglang pagbabago niya ng pagtrato sa akin. Mas nakita at nakilala kong tunay na malayo sa unang pagkakakilala ko sa kanya. Aminin ko man o hindi, alam ko sa sarili ko may kakaiba na akong nararamdaman sa kanya pero hindi ko masasabing nahulog na ako sa kanya. Ilang minuto pa ako nasa ganong pwesto at iniisip ang kakaibang pagbabago sa amin ni Sydney bago ako nagpasyang tumayo at lumabas ng silid. Napag-usapan na namin ni Sydney na maaga kaming aalis papuntang Quezon sa isang resort doon na pag-aari raw ng kaibigan ng pamilya ni Sydney. Naisip ko rin na baka kailangan ko rin mag-relax kahit paminsan-minsan. Hindi pa man ako tuluyang nakakababa ng hagdan nang maamoy kong masarap na pagkaing niluluto mula sa kusina. Napangiti ako. Alam kong si Sydney yon. Ang agap naman niyang magising. Excited din kaya siya sa vacation naming dalawa? Nang makarating ako sa kusina, nakita ko si Sydney na nakaharap sa stove habang suot ang pink na apron habang may hawak na sandok at abala sa pag-flip ng ham sa kawali. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil sa nakikita ko. Sa tuwing nakikita ko kasi si Sydney nagluluto, hindi ko maiwasang hindi humanga sa kanya. At first, hindi ko in-expect na marunong siya magluto pero ang totoo pala, yun talagang gusto niyang gawin. Oh, you're awake. Napakurap ako na marinig kong boses na yun ni Sydney. Hindi ko na malayang nakaharap na pala siya sa akin. Umiiwas ako sa kanya ng tingin habang nasa counter ako. Naramdaman ko na naman ang kaba at tensyon. Pakaramdam ko'y umiinit na naman ang pisngi ko. Naamoy ko kasi yung mabangong pagkain kaya ako nagising. Nangingiti kong sabi. Nakita kong pagsilay ng ngiti sa labi niya. It's just a ham, Aubrey. Aniya. Well, tamang-tama rin ang pagbaba mo. I'm done cooking so let's eat. Aya niya sa akin, humarap muli si Sydney sa frying pan at hinango yun sa stove. Saka pinatay yon, nagsimula siyang ihanda ang pagkain sa lamesa. Naamoy ko kagad ang fried rice na may kung anong nakahalo doon. May gulay ba yon? Meron ding egg at ham sa hapag. Lumapit ako sa lamesa at umupo doon habang nanatili nakatingin sa mga pagkain. Seriously, nilagyan mo ng gulay ang sinangag? Nagtataka kong tanong. May carrots kasi yon, repolyo at meron ding karne. Why not? I made it healthy. Simpleng sagot niya bago umupo sa katapat kong upuan. You need to eat healthy food, Aubrey, for your health. Dagdag pa niya. Tumango-tango ako. Okay. Sabi ko't sinimulang maglagay ng pagkain sa pinggan ko. By the way, have you finished packing your things? Tanong ni Sydney. Nagangat ako sa kanya ng tingin. Yeah, kagabi pa, sabi ko. Hindi naman siguro ako excited, no? Good. So, finish your food and after a minute, aalis na tayo. Tumango lang ako at nagsimula ng kumain. Napatango ako habang ninanamnam ko ang fried rice na niluto ni Sydney. Ang sarap nun at hindi lasang typical na fried rice. Nagbigay din kasi ng kakaibang flavor ang mga gulay. Hindi rin yan mamantika. Wow, you're really good at cooking. Kaya hindi na ako magtataka na magiging successful ang restaurant na itatayo mo, sabi ko. Nakita kong bahagyang pagsilay ng ngiti sa labi ni Sydney, pero agad din niyang pinawi yon. Stop talking, Aubrey. You're eating. Kumain ka muna bago ka magsalita. Saway niya sa akin. Napangiti ako.
Sorry, sabi ko't pinagpatuloy ang pagkain. Matapos naming kumain, agad kaming naghahanda ni Sydney para ilagay ang mga gamit sa sasakyan niya. Sumikat na ang araw. Nandun na ba lahat ng gamit mo? Tanong ni Sydney sa akin, ngumiti ako at tumango. Para kang lilipat ng bahay nangingiting aniya. You brought a lot of things, komento niya. Nailang ako, napangiti dahil sa sinabi niya. Marami ba akong dala? Isang maleta lang yun at 2 backpack. Babae ako, Sydney, at mas maraming kailangan kaysa sa inyong mga lalaki. Dahilan ko. Napailing si Sydney. Okay, fine, sabi ni Sydney. Ano, let's go? Tanong niya. Tumango at ngumiti. Nauna na siya naglakad patungo sa sasakyan niya at sumunod ako. Hindi pa man ako tuluyang nakakalapit sa sasakyan, nakita kong kotseng huminto sa tapat ng bahay. Kumunot ang noo ko't mas nagulat ako nang makita ko si Sian na bumaba mula sa sasakyan. Sian, anong ginagawa mo dito? Gulat na bungad ko sa kanya nang lumapit siya sa amin. Bakas ang lungkot sa mukha niya. Malamlam din ang mga mata niya na tila nangungusap sa akin. Parang sa loob lamang ng ilang araw, ang laki ng pinagbago ng mukha niya. Medyo namayat yun na talatang halos hindi siya makatulog dahil sa malalaki niyang eye bag. I'm here to talk to you, Aubrey. Malumanan niya sabi. Nakita kong bahagyang gulat sa mukha ni Sydney na humarap kay Sian. Please, give me a chance, Aubrey. Bigyan mo ko ng pagkakataon na muling pumasok sa buhay mo. Seryosong dagdag niya. Hindi ko alam ang ire-react ko sa mga sinabi niya. Sa totoo lang, hindi na ako ganun kagalit sa kanya. Willing na akong patawarin siya pero ang pabalikin siya sa buhay ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Sian, walang time si Aubrey para kausapin ka. We're busy. May pupuntahan kami. If you really want to talk to her, hintayin mo makabalik kami. Ani Sydney na seryoso lang na nakatingin kay Sian. Bumaling siya sa akin. Let's go, Aubrey. Binuksan ni Sydney ang pinto ng sasakyan sa driver's seat at tinawakan ako sa braso. Saka hinila niya papasok ng sasakyan. Muli ko pang tinignan si Sian at hindi ko maiwasang hindi maawa sa kanya. At may kung ano sa akin na nagsasabing kausapin ko siya. Napuno ng katahimikan ang loob ng sasakyan habang nagbabiyahe kami ni Sydney patungong Quezon. Naalala ko pa rin ang mukha ni Sian nang iwan ko siya sa tapat ng bahay. Kita ko ang sakit at kirot doon at inaamin kong naawa ako sa kanya. May bahagi sa akin gusto ko siyang balikan para kausapin pero alam kong hindi ko yun dapat gawin. Pagbalik ko mula sa bakasyon, saka ko aayusin na lahat sa amin ni Sian at lilinawin yon. Mahal mo pa rin ba siya, Aubrey? Basag ni Sydney sa katahimikan. Mula sa labas na sasakyan, lumipad ang paningin ko sa kanya. Seryoso lang ang mukha ko at pagdakay, umiwas din ang tingin. Hindi ko alam, Sydney. Hindi ko alam ang nararamdaman ko para kay Sian. Kung pagmamahal pa ba to o awa na lang. Sagot ko. Ang alam ko lang, he's still part of my heart. Did your heart beats every time he's near with you? Do you feel the same happiness and feelings the way you felt before? Tanong ni Sydney. Muli ako nagangat ng tingin sa kanya. Bumibilis pa bang tibok ng puso ko sa tuwing nakikita ko si Sian? Ganito ba yung pakaramdam na naramdaman ko noon? Nang panahong masaya pa kami sa isa't isa? Hindi agad ako nakasagot dahil ang alam ko, kay Sydney bumibilis ang tibok ng puso ko at hindi na kay Sian. Hindi ko rin alam, Sydney. Baka kasi pag pinatawad ko siya at inalis kong galit ko sa ginawa niya noon, baka muli kong maramdaman ang pagmamahal ko sa kanya. He's still the man I loved before at hindi malabong mangyari ulit yon. Maaaring natatabunan ng galit kong pagmamahal na meron pa ako sa kanya. Sambit ko na seryoso lang ang mukha. Sinasabi mo bang baka mahal mo pa rin siya? Na may pagmamahal ka pa rin natitira para sa kanya? Gusto kanyang makuha ulit and you will let him do that? Bakit parang hindi niya yun gusto? Hindi ba't pabor naman yun sa kanya? Hindi ganun, Sydney. Hindi ko sinasabing nga hayaan ko siyang bumalik sa buhay ko. Kasi hindi yun mangyayari. Hindi na pwede. Kasal ako sa'yo, Sydney, at isa pa, marami na nangyari. Para muli pa naming ibalik ang nakaraan namin. Dahilan ko. Bakit nga ba ako nagpapaliwanag sa kanya? Ikaw, Sydney, kapag ba bumalik si Vivian at makipagbalikan sa'yo, tatanggapin mo siya kahit kasal tayo? Balik kong tanong sa kanya. Nakita kong pagkagulat sa mukha niya dahil sa naging tanong ko. Hindi rin kaagad siya nakasagot. Paano kung sabihin kong hindi na because I am happy with my life now? A married man. As a husband, masaya na akong kasama ka. Sagot niya. Ako naman na natigilan sa narinig ko.
Tama bang lahat ng yun o nagkamali lang ako ng pandinig? Napatingin ako kay Sydney. Nagtamang mga mata namin, pero agad din siya umiwas para bumaling sa daan. Kita ko ang pagkaseryoso sa mukha niya. Nagsimula na naman tumibok ng hindi normal ang puso ko at may kung anong sayang lumitaw doon, kasabay ang kiliti doon. Hindi ko makuha ang salitang dapat kong isagot sa sinabi ni Sydney, kaya mas pinili ko na lang na manahimik at itago ang nahihiya kong mukha. Napakaramdam ko'y namumula na. Muling namayani ang nakakabinging katahimikan sa loob ng sasakyan at tanging tibok lang ng puso ko ang naririnig ko. Hindi na rin nagsalita si Sydney at nagpatuloy na lang sa pagmamaneho. Ilang oras din ang biyahe mula Manila to Quezon, kaya naisipan ko umidlip muna para na rin iwasan ang kakaibang tensyong nabuo sa pagitan namin ni Sydney. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nakaidlip nang magising ako. Nang tumama sa mukha kong sikat ng araw na agad ding nawala. Dahan-dahan ko minulat ang mga mata ko at ganun na lang ang gulat ko nang makita kong kamay ni Sydney nakaharang sa sikat ng araw habang nandun siya sa labas ng bintana. "Let's eat, Aubrey. Alam kong gutom ka na," bungad niya sa akin. Binuksan niyang pintuan ng sasakyan. Hindi agad ako nakagalaw dahil sa gulat ko. Hindi ko rin alam ang ire-react ko. "Nasa na ba tayo?" tanong ko sa kanya. "Nasa Laguna pa lang tayo, Aubrey," sagot niya. Umiwas ako ng tingin kay Sydney bago bumaba ng sasakyan. Akala ko'y nandito na kami sa Quezon. Nag-stop over lang pala si Sydney para kumain. Kung sa bagay, gutom na rin naman kasi talaga ako. Ilang oras na rin kaming nasa biyahe. Dinala ako ni Sydney sa isang restaurant malapit sa pinagparadahan niya ng sasakyan. Simple lang yon pero napakalinis tignan at mukhang masasarap ang mga pagkain. Marami rin kumakain doon. Filipino foods ang hinain ng restaurant. Matapos sa order ni Sydney ng pagkain, tahimik lang kami nagantay na may serve yun at nang dumating ng pagkain. Tahimik lang kami kumain. Base sa obserbasyon ko, tunay nga masasarap ang pagkain sa restaurant na yon, kaya hindi ko na malayang marami pala ako nakain at naubos namin ang lahat ng pagkain in order ni Sydney. I love their foods. There's unique taste in every dishes that they serve. Puri ni Sydney sa mga pagkain inihain sa amin. Tumango ako. You really have a different taste when it comes to food, Sydney. Alam mo masarap o hindi. Ako kasi every time na kumakain ako kapag nagustuhan ko, masarap na yun sa akin, nangingiti kong sambit. That's the taste, Aubrey. Kapag nagustuhan ng dila mo, it means masarap at patok sa taste mo. Wika ni Sydney. Ngumiti ako. Maybe you're right. Kaya siguro palaging gusto ng bibig kong pagkain niluluto mo. Dahil masasarap yun. Ngumiti lang si Sydney nagpalabas ng kakyutan niya na gusto ko palaging nakikita. Matapos namin kumain at magbayad ng bills, agad na rin kaming umalis. Nag-take out pa si Sydney ng milk tea para sa aming dalawa na tamang-tama dahil sa init ng panahon. Nagsimula na ulit ang biyahe namin patungo sa Quezon Province. Bakit kasi sa probinsya pa nila napili ang vacation na to? There's a lot of places near in Manila na mas malapit para sa bakasyon. You can take a nap, Aubrey. Gisingin na lang kita kapag nandun na tayo. Sabi ni Sydney habang nagmamaneho. Lumingon ako sa kanya. Nagtamang mga mata namin at nakita kong pagngiti niya. Hindi ko na naman magawang alisin ang mga mata ko sa kanya dahil sa napakagwapo niya mga ngiti. Para akong minamagnet noon. Wag mo kong tignan ng ganyan, Aubrey. Nagmamaneho ako at ayoko madistract sa ganyang uri ng tingin. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nangingiting sambit ni Sydney at umiwas ng tingin sa akin para ibalik yon sa unahan ng sasakyan. Doon ako natauhan. Mabilis akong kumurap at umiwas ang tingin sa kanya. Lumingon na lang ako sa labas ng bintana habang ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko. Bigla akong kinabahan kasabay na pagbilis ng tibok ng puso ko. Nandito na naman ang kakaibang pakiramdam na ito na hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko sa tuwing magtatamang mga mata naming dalawa. Bakit ba ganito na lang epekto mo sa akin, Sydney? Dati naman wala ka lang sa akin at wala akong pakialam sa presensya mo. Pero ngayon, ibang-iba na. May nararamdaman na nga ba ako para sa'yo? Naramdaman ko ang paghinto ng sasakyan nang imulat kong aking mga mata. Papungas-pungas pa akong luminga sa paligid at bahagya akong napapikit dahil sa batiding sikat ng araw sa paligid. Naramdaman ko rin ang sariwang simoy ng hangin at nakita ko hindi kalayuan ang alon na humampas sa dalampasigan. Nandito na ba kami? Maya-maya pa'y bumukas ang pinto ng sasakyan at nakita ko si Sydney sa labas. We're here, Aubrey. Come on, let's go. Ani habang bahagyang nakakunot ang noo na marahil dahil sa sikat ng araw. Okay,
Sabi ko't bumaba ng sasakyan. Tinignan ko pa ang wristwatch na suot ko at napagtantong pasado 1:00 na pala ng hapon. Ilang oras din palang biyahe namin papunta rito at hindi ko namalayan dahil sa nakatulog ako sa biyahe. Tumambad kaagad sa akin ang maliwalas na paligid. Lumilipad pang mahaba kong buhok dahil sa malakas na hangin na umiihip doon. Napakaganda ng berdeng kalangitan at ang ulap doon na may tibang-ibang hugis, nakaka-relax sa pakiramdam. Nakita ko rin ang mga ilang-ilang bahay sa paligid ng dagat na kulay asul na may malalakas na alon. Napangiti ako dahil sa totoo lang, sobrang namiss kong ganitong pakiramdam. Matagal na rin kasi nang huli ako nakapagbakasyon, pero hindi yun sa dagat na katulad nito. Wow, napakaganda ng lugar. It makes me feel so relaxed and give me some peace of mind. Nakangiti kong sambit habang iniipit sa likod ng tenga kong bawat hibla ng buhok ko na nililipad ng hangin. Mas maganda ka, Aubrey. Natigilan ako sa narinig ko't dahan-dahang lumingon kay Sydney at nakita kong seryoso niyang mukha. Saglit na nagtama ang mga mata namin pero kaagad akong umiwas sa kanya. Pakiramdam ko lalong namumulang pisngi ko. Hindi dahil sa sikat ng araw, kung hindi dahil sa sinabi ni Sydney. Baliw! Ngayon ko lang nalaman na bolero ka rin pala. Sabi ko tumawa kahit naiilang ako. No, I'm not, Aubrey. Nagsasabi lang ako ng totoo sa nakikita ko. Pagtanggi niya. Just believe in me, Aubrey. If I said, I really mean it. Dagdag pa niya, muli ko napatingin sa kanya't napatitig sa seryoso niyang mukha. Normal pa ba si Sydney o may nainom siyang hindi magandang epekto sa pag-iisip niya? Hindi ako sanay sa ginagawa niyang pagtrato sa akin at nagugulat na lang din ako sa mga sinasabi niya na parang nagpapatigil ng mundo ko at nagpapabilis ng kabog ng puso ko. Kumurap at bahagyang yumuko, ngumiti ako habang hindi nakatingin diretso sa kanyang mga mata. Okay, sabi ko. Ano, tara na? Nakakapagod ang biyahe and I want to take some rest. Pagbabago ko sa usapan, napailing si Sydney na pakamot sa noon niya. Nauna na siyang naglakad papunta sa kotse para kunin doon ang mga gamit na dala namin. Kinuha kong backpack na nasa passenger seat. Nang makuha ko yon, nakita ko naman si Sydney bitbit ang malat ang dala ko ang backpack na dala niya at ang isa pang backpack na para sa akin. Ako na magdadala ng backpack mo, Sydney. Aloko, no ako na, Aubrey. Tanggi naman niya. Let's go. Ayaw ni Sydney na una na siyang naglakad. Hindi ko maiwasang hindi mapangiti habang nakikita ko siyang naglalakad. Hindi ko maiwasang hindi mamangha sa buong lugar. Napakaganda nun at napaka-fresh ng hangin. Pumasok kami sa entrance ng resort kung saan may arko at nakasulat doon ng Happy Land Resort. Napangiti ako dahil totoo yon dahil nagbibigay ng kakaibang saya ang lugar. Marami nagkalat na puno ng nyog sa paligid ng resort, mga cottages at mga bahay doon. Seriously, Sydney, tayo lang nandito sa lugar na to? Napakaganda naman ng lugar na to at impossible yatang walang ibang pumupunta rito. Sabi ko na mapansin ko kami lang ang nandun. Natanaw ko na rin ang kulay asul na dagat na humahampas ang alon sa dalampasigan. White sand din ang beach at parang ang sarap doong magtampisaw. Bigla ako na-excite sa pwede kong gawin sa lugar na to. Huwag ka na magtaka, Aubrey. You know my parents, they can rent this whole place para sa gusto nilang mangyari sa atin. Kasual na sagot ni Sydney. Just enjoy this place while we're staying here. Kumunot ang noo ko, hindi ko naisip yun. Lahat nga pala gagawin nila para sa amin at hindi na imposibleng i-rent nilang buong lugar para sa amin. Lalo't kilala ng pamilya Montero ang owner ng resort. Maya-maya pa may sumalubong sa aming staff ng resort habang papunta kami sa reception area noon. Hi, Mr. and Mrs. Montero. Welcome to Happy Land Resort. From the name of our resort, we'll make sure that you'll be happy while staying here. Dahil masaya ang buhay sa Happy Land Resort, magilo na sabi ng magandang babaeng ito na nakasuot na manipis na floral Hawaiian style na damit at palda na nililipad pa ng hangin. May pa-hand gesture pa to habang bakas ang malawak ng ngiti sa mga labi. Napangiti ako dahil sa kakaibang vibes ng babaeng yon. Napaka-welcoming nun. Ma'am, sir, ako na pong bahala sa mga gamit nyo. Ani naman ang lalaki nakasuot naman ng Hawaiian style polo at short. Ngumiti si Sydney. Salamat, pakli niya. Dinala kami ng dalawang yon sa reception area. May nag-serve agad sa amin ng malamig na buko juice ng sarap sa lalamunan dahil sa mainit na panahon. Nakausap na po namin si Mrs. Montero about sa pag-rent ng buong resort and we've already prepared all of your needs while you're staying here. Paliwanag ng babae.
And by the way, I'm Mila, the manager of the resort, and is Ted, the staff. Tinuro niyang lalaki nagdala ng gamit namin. Masaya kami napili niyong Happy Land para sa mahalagang gawain ng mag-asawa. Kumbaga, isa tong privilege sa resort na dito niya gagawin ang inyong pulot gata moment. Natatawa sabi ng dalaga na hindi may tatanggi ang taglay nitong ganda kahit na morena to. Nagkatinginan kami ni Sydney sa sinabi ni Mila. Hindi ko din masyadong naintindihan ang huling mga sinabi niya. What do you mean pulot gata? Kunot to ang tanong ni Sydney, natawa si Mila. What I mean is honeymoon sir. Hindi ba't nandito kayo for the honeymoon? Usisa nito. Muli kami nagkatinginan ni Sydney, kumunot ang noo ko. Marahil yun ang sinabi ni Tita Mercy sa resort kaya kami nandito. Hindi kami. Yeah, you're right. Miss, nandito kami para sa honeymoon. Sabi ni Sydney at bumaling pa sa akin at ngumiti. Kinunutan ko siya ng note, pinanlakihan ng mga mata. Kinilig naman ang dalawang nasa harap namin. Bagay nga po kayo eh. Komento naman ni Ted. Naku, nagkakamali. Thank you Ted. Sagot agad ni Sydney. Naramdaman ko na naman ang pamumula ng pisngi ko dahil sa hiyang nararamdaman ko. Dahil sa mga sinasabi ni Sydney na akala may totoo ang lahat sa amin. Pero bago ang lahat, alam namin na pagod kayo sa mahabang biyahe at gusto rin niyo magpahinga. Dadalhin namin kayo sa magiging tuluyan niyo habang nandito kayo sa resort. Magiliw pa rin nasabi ni Mila. This way ma'am, sir. Sumunod kami sa kanya habang bitbit naman ni Ted ang mga gamit namin ni Sydney. Nagkalat sa paligid ang ilang resort staff na abala sa kanilang ginagawa. Maya-maya pinakarating kami sa isang villa na hindi kalayuan sa dagat. Hindi ko maiwasang mamangha na makapasok kami sa villa na yon. Napaka-fresh ng ambience ng lugar. Maluwang at aircon din yon. Glass wall yon kung saan kitang malawak na dagat. Meron din yung mini terrace sa taas kung saan pwedeng matanaw ang kalawakan ng asul na dagat. This villa is the most rented in our resort because of its refreshing ambience at sigurado kami magugustuhan niyo rin ito. We have here a main bed, a small size room good for two, a kitchen kung saan pwede kayo magluto, may bathroom and comfort room and also pwede kayo magpahangin sa taas while drinking. Paliwanag ni Mila habang isa-isang tinuturong nandoon sa loob ng silid na yon. Nakangiti akong tumingin kay Sydney hindi na itago ang excitement at saya. I love this room Sydney, sabi ko. Then let's get it. Bumalik siya kay Mila. Okay na kami dito Mila. Nakangiting sabi niya. Ngumiti si Mila at si Ted sa amin. Tumango pa to. Good choice sir. Thank you again for choosing our resort. Have a nice trip here, enjoy. Sabi ni Mila at nagpaalam na. Umalis silang dalawa ni Ted sa harap namin. Naiwan kami ni Sydney. Muli akong tumingin sa paligid ng silid at hindi ko maiwasang mapangiti ulit. Ibang-iba kasi ang dala ng feels. Nakakagaan ang pakaramdam. Umupo si Sydney sa sofang nandoon at sumunod ako sa kanya nakatapat niya. Napagod ka ba sa biyahe, Aubrey? Seryosong tanong niya. Tumango ako. Yeah, pag-amin ko. Then take a rest, Aubrey. Ako nang bahala sa mga gamit mo. Sambit niya. Kumunit ang noo ko. No, ako na Sydney. Aayusin ko muna mga gamit ko bago ako magpahinga. Protesta ko't ngumiti. Okay, casual na sabi ni Sydney. Katahimikan na namayani sa aming dalawa at muli na naman ako nakaramdam ng kakaibang tensyon at pagkailang. Hindi ko magawang tumingin sa kanya. I'm sure I'll enjoy staying here kasi kasama kita, Aubrey. Aubrey's POV. Matapos kong ayusin ang lahat ng mga gamit na dala ko, nagpahinga ako sa kwarto ng villa at hindi ko na malay nakatulog ako. Dahil marahil sa pagod mula sa mahabang biyahe sa nakaka-relax na pakiramdam ng silid na yon. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog pero nang imulat kong aking mga mata, natanaw ko madilim na paligid at tanging mga ilaw sa poste at mga puno ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Uminat ako't kusang gumuhit ng ngiti sa mga labi ko dahil sa pakiramdam ko'y ang gaan na lahat. Relax ang isip at pakiramdam ko. Finally, you're awake. Napapitlag ako tagad kung binaba ang mga kamay ko nang marinig kong baritaw ng boses ni Sydney. Nakasandal siya sa pintuan habang seryoso nakatingin sa akin. Why are you here? Pinapanood mo ba ako natutulog? Gulat kong tanong sa kanya. Nakasando lang pati ako't nakashort na labas ang maputi at makinis kong hita. Ngumiti si Sydney at bahagyang kumiling. Kapag ba sinabi kong oo, magagalit ka? Kasalanan ba yun kung ang asawa mo gusto ko ang pagmasdan habang natutulog? Natigilan ako't bahagyang napaawang ang bibig ko. Hindi man lang ba siya tatanggit kailangan pa niya akong sagutin ng mga bagay na nagpapabili sa tibok ng puso ko at nagbibigay sa akin ng kakaibang saya at kiliti? Pinilit kong iiwas sa mga mata ko sa kanya. Yumuko ako. Baliw, sabi ko. Dinampot kong unan at binato yun sa kanya habang hindi ko namamalayan nakangiti na pala ako.
Nasalo naman niya yon. Why are you blushing, Aubrey? Patuloy ni Sydney. Ako nagbablush? Of course not. Tanggi ko't bahagyang yumuko. Kinuha ko ulit ang unan at muling binato sa kanya pero nasalo niya ulit yon. Stop playing with me, Sydney. Dahil hindi mo magugustuhan kapag ako sumakay sa mga laro mo. Sabay seryoso kong sabi. Tumigil sa pagtawa si Sydney at sumeryosong muka. Sino nagsasabing nakikipaglaro ako, Aubrey? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na kapag sinabi ko, I really mean it. I'm not playing with you. And I won't play with you anymore. Aniya, natigilan ako halos hindi makagalaw na lumapit si Sydney sa akin. Sumampa siya sa kama. I don't know why, Aubrey, pero ayaw ko na mawala ka. Selfish ba ako kung hilingin ko sa'yo manatili ka sa tabi? Habang hindi ako sigurado sa nararamdaman ko sa'yo? Sabi niya na bakas ang senseridad sa gwapo niyang muka habang nangusap ang mga mata. Si Sydney, tanging lumabas sa mga labi ko dahil wala akong ibang salitang mahagilap para isagot sa tanong niya. You made me feel accepted, Aubrey. You appreciate me, my passion. Malaya ako kapag kasama ka and I don't feel like I'm in a cage of what they want me to do. Patuloy niya. Nanatili ako nakatitig sa gwapo niyang mukhang nangungusap na paniwalaan ko siya tuwag iwan. Dapat ko bang paniwalaan yon? Hindi sigurado si Sydney sa nararamdaman niya at ganun din ako. Natatakot akong baka dumating ang puntong kapag mahal ko na siya, saka niya marirealize na hindi niya pala ako mahal. Kumurap ako at kinalmang sarili ko dahil kumukuwala na naman ang puso ko dahil sa sinabi ni Sydney. Kasabay yung samot-saring emosyong nararamdaman ko. Hanggang kailan, Sydney? Hanggang kailan ako mananatili sa tabi mo? Hanggang hindi ka sigurado sa nararamdaman mo? Paano kapag sigurado ka na na-realize mo hindi mo pala ako mahal? Paano ako? May lungkot na tanong ko sa posibilidad na mangyari yon. Umiwas siya sa akin ng tingin at bahagyang yumuko. Hindi ko alam, Aubrey. Hindi ko rin alam ang pwedeng mangyari pero ngayon, I want to spend my time with you and enjoy every moment na kasama ka. Patuloy niya. Bahagya akong napapitlag na maramdaman kong palad niyang kinuha ang kamay ko. May kung anong enerhiyan dumali sa katawan ko dahil sa pagdaiti ng mga balat namin. I'm sorry if I sound selfish pero yun ang nararamdaman ko. Dagdag niya, bahagya akong yumuko na kagat kong pang ibabang labi ko. Hindi ko alam kung anong iisipin ko ngayon, Sydney. I enjoy spending my time with you. Marami nagbago pero natatakot akong sumugal dahil pareho tayong hindi sigurado sa nararamdaman natin sa isa't isa. Then, let's just enjoy our time with each other hanggang sa punto ma-realize natin ang nararamdaman natin sa isa't isa. Sambit niya Sydney. Bahagyang pinisil niya ang palad ko. Naramdaman kong kamay ni Sydney hinawakan ng baba ko at bahagya yung tinaas para makatingin sa akin. I'm really happy spending my whole time with you, Aubrey. Nagtamang mga mata namin, nakita kong pangiti niya na lalo nagpalabas sa taglay niyang kagapuhan. Napalunok ako't nagulat nang yakapin ako ni Sydney. Thank you, Aubrey. Hindi ako nakagalaw at hindi ko alam ang ire-react ko. Pero ang puso ko'y nagsusumigaw doon sa mabilis ng pagtibok na naghahatid ng sayang, nararamdaman ko lang kay Sydney. Hindi ko alam ang ire-react ko sa bawat kakaibang pagtrato sa akin ni Sydney. Mas naging sweet siya sa akin habang ako'y pilit nag-a-adjust sa pagbabagong nagaganap sa pakikitungo niya sa akin. Hindi ako sanay pero aminin ko man o hindi, masaya ako at gusto ko ang ginagawa niya sa akin. How was it, Aubrey? Ani Sydney matapos niyang hawakan ang upuan para ihanda yun sa pag-upo ko. Ngumiti ako sa kanya tahimik na umupo sa upuan. Pasado 7:00 ng gabi at lumbas kami ni Sydney sa villa para kumain ng gabihan sa isa sa mga kainan sa loob ng resort. Nakasuot lang ako ng white t-shirt at short kaya naman naramdam ko malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa katawan ko, na nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam at relaxation. Iba talaga ang ambience sa probinsya kaysa sa Manila na nakasanayan ko. Nakahain na sa hapag ang mga pagkain inihanda ng resort para sa amin at base sa presentation ng mga yon. Mukhang masasarap. Nakaramdam tuloy ako ng gutom dahil naamoy ko rin ang mga pagkain sa harap ko. I know you're hungry, Aubrey. Let's eat. Pag-aaya ni Sydney sa akin. Nagsimula siya maglagay ng kanin sa pinggan niya at ng ilang karne na mukhang adobo yon pero may kakaibang amoy at itsura yon. Matapos niya maglagay ng pagkain na para sa kanya, bumalik siya sa akin at nilagyan ng pagkain ng pinggan ko. Bahagya lang ako nagulat habang pinagmamasdan siya sa ginagawa niya. Nagsimula na naman tumibok ang puso ko na hindi normal at si Sydney lang ang dahilan nun. Salamat, Sydney. Seryoso kong sabi saka bumaling sa pagkain na sa plato ko. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya dahil baka matulala na naman ako sa kagapuhan niya na puno ng katahimikan ng lamesa namin ni Sydney. Tanging tunog ng mga kobyertos ang naririnig ko at huni ng mga ibon
kasabay ng hampas ng alon sa dagat. Kita ko rin hindi kalayuan sa amin ng mga staff na nakatingin sa amin at bakas ang kilig sa kanilang muka. Matapos namin kumain, inabala ko naman ang sarili ko sa pagtipa sa cellphone ko at ganun din si Sydney. Hindi ko alam kung paano bubuksan ang usapan sa pagitan namin dahil naiilang ako. Hindi na ako nagulat sa mga text ng pamilya ni Sydney at ng pamilya ko. Ganun din si Alex at Mildred na ang daming gustong malaman. Napailing na lang ako at napapangiti. Aubrey, natigilan ako na marinig kong boses ni Sydney. Hindi ko alam pero sa tuwing binabanggit niyang pangalan ko, ang sarap nun sa pandinig na parang musika. Ibinaba kong cellphone ko at seryoso siyang tinignan, sapat para maintindihan niyang nag-aabang ako sa sasabihin niya. Let's walk. Sabi niya, na direktang nakatingin sa mga mata ko. Hindi ko magawan tumanggi dahil pakaramdam ko'y nanghihina ako sa tuwing tinitignan niya ako. Okay, kasual kong sagot, kinalma ko sarili ko at umiwas ng tingin sa kanya bago tumayo. Hinintay ko muna maglakad si Sydney bago ako sumunod sa kanya. Umihip ang malamig na hangin na nanunuot sa katawan ko. Luminga ako sa maliwanag na paligid dahil sa nagkalat na pailaw doon. May mga tela ring nakasabit sa iba't ibang bahagi na merong iba't ibang kulay na pinapaypay ng hangin. Huminto si Sydney na makarating kami sa dalampasigan. Naramdaman ko na rin ang pinong buhangin sa mga paa ko. Hinubad niyang jacket na suot. Wear this, Aubrey, masyadong malamig ang hangin sa dalampasigan. Alok niya. Tatanggi pa sana ako pero lumapit siya sa akin at kusang nilagay sa likod kong jacket niya. Para ako nanghihina kapag malapit siya sa akin. Nakakabingin tibok ng puso ko. Tinignan pa niya ako mula ulo hanggang paa. Mabuti na lang at tayo lang nandito sa resort, mahinang ani niya. Kumunot ang noo ko habang nakatingin sa kanya. Bakit naman? Tanong ko. You're wearing a short and you look sexy and because my mom rented the whole place. Walang ibang makakakita sa'yo, ako lang and yeah. You look sexy and beautiful, Aubrey. Seryosong aniya saka tumalikod sa akin at naglakad palayo. Nasa pukong pisngi ko dahil pakaramdam ko'y nag-init yon kahit malamig ang simoy ng hangin. Hindi agad ako nakagalaw at hindi ko na malayang kumurbang ngiti sa mga labi ko, dulot ng kilig na naramdaman ko. Nang makabawi ako, pinigil ko sarili kong manatili sa labi kong ngiti. Sumunod ako kay Sydney na ngayon naka-black t-shirt na lang at nakataas lang short. I love this feeling. Sa tuwing malapit ako sa dagat, I love the sound of waves, the wind and the smell of water. Nakaka-relax, physically and mentally. Seryosong sabi ni Sydney habang nakapumulsa. Baka sa mukha niyang saya na dulot ng satisfaction na nararamdaman niya dahil sa dagat. Bahagya ang bawat hakbang ng mga paa namin na bumabaon sa pinot-puting buhangin. Umaabot din sa aming mga paang alon ng dagat na napakalamig pero ang sarap sa pakiramdam. I see it on your face, Sydney. The happiness you feel right is written on your face. At gusto ko palaging makita yon. Sabi ko habang nakatingin sa kanyang gwapong mukha. Alam mo, Aubrey, sinubukan ko ipakita sa kanila how happy I am every time I'm on the kitchen. I wanna share my happiness to them para maramdaman at maintindihan nilang gusto ko. I've tried a lot pero mukhang hindi nila nakikita ang sarili ko sa bagay na gusto kong gawin. Bakas ang lungkot at tinanakit sa mukha niya habang sinasabi ang mga salitang yon. Bahagya akong yumuko. Naramdaman kong lahat ng hinanaing niya at kung may magagawa ko para tanggapin ng pamilya niya ang gusto niyang gawin, gagawin ko. Naniniwala ako Sydney na darating ang panahon na maintindihan ka rin ng pamilya mo. They are just worried about your future. Ang kumpanya niyo pero alam kong gusto rin nilang maging masaya ka sa bagay na gusto mong gawin. Balik ko sa kanya na gusto kong ipaintindi sa kanya dahil nararamdaman ko hindi naman siguro ganun kalupit ang pamilya niya para tumutol sa ikakasaya ng kanilang anak. Ngumisi Sydney. Bahagya pa siyang yumuko bago bumaling sa akin. Sana nga Aubrey, dumating ang point na yon kasi nauhaw ako sa suporta nila sa gusto kong gawin. I feel incomplete kasi wala sila sa mundong gusto ko para sa sarili ko. Pero tama ka. Gusto nilang maging masaya ako sa ibang bagay pero hindi sa gusto kong gawin. Gate niya. Sydney, I'm here. Susuportahan kita sa gusto mong gawin. Hindi man akong inaasahan mo susuporta sa'yo. But I'm willing to support whatever you wanted to do. Seryoso kong sabi, ngumiti siya. Salamat Aubrey for giving me strength to pursue my passion. Naramdaman ko may sumusuporta sa akin at sapat na yun para gawin kong gusto ko. Sambit niya. Bumuntong hininga si Sydney. I have a weeks para sa taning na binigay ni Papa para sa bagay na gusto kong gawin. And after a weeks, wala akong choice kung hindi ang magtrabaho sa kumpanya. Pag-aralan ang lahat na nandun. Pagtatapat niya, kumulat ang noo ko at bumukas ang gulat doon.
Ha, ibig ba sabihin, magtatrabaho ka na sa kumpanya? Paanong restaurant? Nababahala kong tanong. Huminto si Sydney sa paglalakad at ganun din ako. Humarap siya sa akin saka ngumiti. Nagulat na lang ako nang hawakan niyang kamay ko at bahagya yung pinisil. Saglit pa siyang yumuko. Tuloy pa rin yun, Aubrey. Hindi ko bibiguin yung suporta mo sa akin. I will let Tom manage the restaurant habang nasa kumpanya ako. Aniya. Nakahinga ako ng maluwag at kahit papani na walang kaba ko. And I want you to stay by my side, Aubrey. Hanggang sa pwede ko nang gawin ang gusto ko. I wanna share everything to you. Tanging nabanggit ng mga labi ko habang seryoso nakatingin sa mga mata niya. Ngumiti siya sa akin. I need strength and support, Aubrey. At alam kong ikaw yon. Kapag nasa tabi kita, pakaramdam ko may sasandalan ako kapag napagod ako. Aubrey, please. Huwag mo muna akong iwan. Hayaan muna tayo sa ganitong relasyon. Nakikiusap niyang Aniya. Sydney, hindi ko alam kung hanggang kailan, sabi ko. Natatakot ako na baka kapag nagstay ako tuluyan ako mahulog at sa huli masaktan. Natatakot ako. Hindi ka sigurado sa nararamdaman mo para sa akin at isang sugal para sa akin ang sinasabi mo. Dahilan ko. Alam ko, Aubrey, pero ako rin sumusugal na kapag pinili kita. Baka mahalin na rin kita at maintindihan ko nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko alam pero namayan yung takot sa puso ko dahil sa mga sinabi niya. Baka mahalin? Walang kasiguraduhan yon at tayo ko lang maiwan at masaktan. Sydney, hindi madaling sugal na gusto mo. Ayaw ko na masaktan at maiwan. Hindi ka sigurado sa nararamdaman mo at hindi ka rin sigurado na akong pipiliin mo kapag bumalik si Vivian. Sabi ko na hindi na naitago lungkot at sakit doon. Aubrey, tanging ani ni Sydney. Hindi ko alam, Sydney, sabi ko. Nang akman tatalikod na ako sa kanya, masinigpitan pa niyang pagkakahawak sa kamay ko at hinila ako pabalik. Mabilis niya ako niyakap. I'm sorry, Aubrey, kung selfish ako tingin mo sa akin, pero gusto kong makasama ka.